Happy New Year po sa inyong lahat. 2024 na. Kumusta na po kayo? Ako po si Sister Vanji. At muli kasama natin si Sister Lou. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat mga kapanalig, mga kaibigan. Nasa ika-49 na episode na po tayo ng ating Leksyon Divina. Sa ating pagdidilay, may naalala po ba kayong Bible verse, Sister Vanji? Opo, mga kapatid. Nakabubuting alalahanin natin kung ano nakaantig sa atin sa salita ng Diyos simula noong tayo ay mag-Leksyon Divina. Ikaw, Sister Lou, anong versikulong naalala mo? Siyempre, naalala ko ngayon yung For God so loved the world that He gave us His only Son. From the Gospel of John, chapter 3, verse 16. Di mo nakanta yan? Oo. Yes, di ba? Magandang pagnilayan ito ngayon dahil ipinagdiriwang pa natin ang Pasko. Tama ka dyan, Sister Lou. By the way, binabati ko rin po kayo ng Merry Christmas. Diba, tuwing Christmas, pinaghahandaan natin ang mga regalong ating ibibigay at naalala natin ang mga regalong ating tinatanggap. Kaya, tuwing Pasko, ang karamihan ay masaya. Oo naman. Masaya tayong lahat. Di lamang dahil may regalo. Higit sa lahat, dahil ipinagdiriwang natin ang pakikiisa ng Diyos sa atin. Ang pagpapadala ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaya si Jesus mismo ang pinagmumula ng ating kasiyahan sa Pasko. Yan nga ang tunay na mensahe ng Pasko, kung saan may pagbibigayan, may pagmamahalan, may kapayapaan, may pag-asa at kapatawaran. Nariyan si Jesus. At kasama ni Jesus, madarama natin ang kasiyahan at ang tunay na diwa ng Pasko. Kaya mga kapanalig, sama-sama nating pasalamatan ng Diyos sa mga biyayang ating nakamtan sa pamamagitan ni Jesus nitong nakaraang taon. At sa kanyang presensya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sama-sama nating pasalamatan ang Diyos sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal namin Ama, maraming salamat po sa pagpapadala sa amin ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Salamat po sa mga biyayang aming nakamtan, sa iyong paggabay sa pamamagitan ng iyong salita, sa iyong dulot na liwanag sa panahon ng kadiliman at kagipitan, sa iyong pagkalinga sa panahon ng kawalan. Salamat po sa angking buhay at lakas na ipinagkakaloob mo sa amin sa gitna ng matinding pagsubok. Ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu upang maunawaan at maisabuhay namin ang mensahe ng iyong walang hanggang pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alam mo ba, Sister Vanji, kung Pasko, ang feeling ko, yung parang laging may exchange gifts. Sinabi mo pa, kung iisipin natin at isa sa buhay ang patutuhan ng araw-araw ay Pasko, siguro wala nang mahihirap. Wala nang sakim, wala nang digmaan. No? Totoo yan. Dahil kung tinatanggap natin na si Jesus, ang anak ng Diyos, na nagpamalas sa atin ng wagas na pag-ibig ng Ama, ang iisipin natin ay ang gumawa ng kabutihan sa kapwa, di ba? Yes. Kaya, kung ibinigay sa atin ng Ama ang kanyang bugtong na anak, ano naman kaya ang maibibigay natin sa Diyos bilang kapalit ng kanyang kabutihang loob? Alam mo, kung naranasan natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay at sumasampalataya tayo kay Jesus, ang Diyos anak na naghandog ng kanyang sarili sa atin, mag-uudyok sa atin ito na ibigay ang ating sarili sa Kanya. Correct. Mga kapanalig, ngayon po, ay pagninilayan natin ang tungkol sa regalo ng Three Kings kay Jesus mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 2, verses 1 to 12. Nang ipanganak si Jesus sa Belen ng Judea,
Noong kapanahunan ni Haring Herodes, may mga magong dumating sa Jerusalem, buhat sa silangan, na nagtanong ng ganito, "Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya." Nang marinig ito ni Haring Herodes ay naligalig siya, pati ang buong Jerusalem. Tinipon niya ang lahat ng punong pare at ang mga pantas sa bayan at nagtanong sa kanila kung saan ipapanganak ang Kristo. Sa Belen ng Judea, wika nila, sapagkat ganito ang nakasulat sa propeta, "At ikaw, Belen, lupa ng Huda, ay hindi ang pinakamaliit sa mga prinsipe ng Huda, sapagkat lalabas sa iyo ang isang pinuno na mamumuno sa aking bayang Israel." Lihim na tinawag ni Herodes ang mga mago. Maingat na inusisa kung kailan nagpakita sa kanilang tala. Pinatungo sila sa Belen na ang wika, "Magsiparoon kayo at magtanong tungkol sa sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ay ipagbigay alam sa akin, upang kayo naman ako ay pumaroon at sumamba sa kanya." Pagkarinig nila sa hari, ay nagsiyaw na sila. Kapag daka ang talang nakita nila sa silangan, ay nanguna sa kanila, hanggang huminto sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Nang makita ang tala, ay labis silang nagalak. Pagkapasok sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama si Maria ng kanyang ina at nagpatulapar sila upang sambahin siya. Binuksan ang kanilang mga kayamanan at hinandugan siya ng ginto, kamanyang at mira. Pagkatapos, sinabihan sila sa panaginip na huwag bumalik kay Herodes. Kaya sa pag-uwi sa kanilang lupain, ay nag-iba sila ng daan. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sister Banji, naalala ko, di ba pinagnilayan na natin ang Ebanghelyong ito noong nakarang taon? Oo nga, at pinagnilayan natin ang maraming puntos. Ang pagkainggit na Herodes sa sanggol na si Jesus na magiging hari ng mga Hudyo at ng sangkatauhan. Ang tala na sinundan ng Three Kings ay nagpapahayag ng pag-asa, ng paggabay at ng liwanag sa mga taong naghahanap kay Jesus. At ang pinakamagandang pagnilayan ay sinamba nila ang batang si Jesus at naghandog sila ng kanilang mga regalo. Sister Banji, naalala mo ba kung ano ang mga regalo ng Three Kings? Oh yes! Ginto, kamanyang at mira. At siguro naalala ninyo rin ang simbolo nito. Ano po? Ang ginto ay nagpapahayag kay Jesus bilang hari. At ang kamanyang o incense ay simbolo ng kanyang pagpadiyos. At ang mira naman ay simbolo ng sasapiting paghihirap at pagkamatay ni Jesus sa krus. Yan po ang regalo ng Three Kings. May simbolo. Kilala ng tatlong hari kung sino si Jesus at sinamba nila siya bilang anak ng Diyos. Mahalaga po kung nakikilala natin si Jesus upang maibigay natin ang tamang regalo na nais niyang tanggapin mula sa atin. Para sa atin, ang ating maituturing na ginto ay ang ating buong pagkatao at ang lahat ng ating itinuturing na kayamanan, ang ating kaalaman, mga talento. At ang insenso naman ay ating mga panalangin, pasasalamat, ang ating debosyon, pagtitika, mga kahilingan, ang ating marugdog na pagpapahayag ng kaligtasang dulot ni Jesus para sa ating lahat. At ang mira ay ang ating mga sakripisyo, mga hirap at sakit na dinaranas sa buhay. Alam niyo ba mga kapanalig na si Jesus mismo ang pinagmumulan ng anumang regalo na nais nating ihandog sa Kanya? Opo, mga kapanalig, kaya mahalaga ang malalim na pakikipag-ugnayan kay Jesus sa ating buhay. Dahil kung minsan akala natin ay kalooban ng Diyos ang ating mga plano at ginagawa para kay Jesus. Pero di pala yun ang nais niya. Kung alam natin na si Jesus ang pinagmumulan ng lahat ng regalo, siguro mas mabuti kung tanungin muna natin siya sa ating pagdarasal.
Ano ba ang nais mo sa akin, Panginoon? Mas sigit nating makikilala ang ating Panginoon sa Biblia at ang kanyang mensahe at panawagan, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Kaya kung kilala natin si Jesus at nagtitiwala tayong siya ay sumasa atin, nasisiguro ko magbibigay tayo ng regalo sa lahat nang walang pag-iimpon. Diba? Araw-araw ay magiging Pasko kung may pagbibigayan at pagmamahalan. At siyempre, kasama ni Jesus, magiging magaan ang pagbibigay ng mga regalo, pagbabahagi ng ating talento, ng ating panahon, ng anumang bagay na maaari nating ibigay sa mga higit na nangangailangan. Okay po? May nakahanda na ba kayong regalo para kay Jesus? Kung handa na kayo, marami sa ating mga kapatid ang naghihintay ng ating regalo, ng ating spiritual at material gifts. At huwag kayong mag-alala dahil ang anumang regalo na galing sa puso, gaano man kaliit o kalaki, kahit hindi ito perfect, ay gagawaing perfect ito ni Jesus. Dahil siya ang perfect gift of the Father to us. Alalahanan po natin na anuman ang nasa atin ay galing sa Diyos. At ang lahat ng ibinibigay ng Diyos ay ibabalik natin sa Kanya. Ayan po, ay pakinggan na natin ang ating mga panauhin sa kanilang pagninilay sa Ebanghelyo. Sina Sister Pinky Barrientos, our Pauline's website administrator, at Lourdes Chihan Credo Magno, known as LJ, author of My Journey to Healing by Pauline Spread Publishing House. Ito po yung libro niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos, ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po kami magnilay sa iyong salita nang may pananampalataya. Itanim ito sa aking puso nang may pag-asa at isabuhay ito ng buong pagmamahal ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo ngayon, Mateo, Kabanata 2. Pagsamba ng mga mago, pagtakas sa Ehipto. Nang ipanganak si Jesus sa Belen ng Judea, noong kapanahunan ni Haring Herodes, may mga magong dumating sa Jerusalem, buhat sa silangan, na nagtatanong ng ganito, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang marinig ito ni Haring Herodes, ay naligalig pati ang buong Jerusalem. Tinipon niya ang lahat ng punong pari at ang mga pantas sa bayan at nagtanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Kristo. Sa Belen ng Judea, wika nila, sapagkat ganito ang nakasulat sa propeta. At ikaw, Belen, lupa ng Huda, ay hindi ang pinakamaliit sa mga prinsipe ng Huda, sapagkat lalabas sa iyo ang isang pinuno na mamumuno sa aking bayang Israel. Pagkatapos, lihim na tinawag ni Herodes ang mga mago. Maingat na inusisa kung kailan napakita sa kanila ang tala. Pinatungo sila sa Belen na ang wika. Magsiparoon kayo at sikaping magtanong tungkol sa sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ay ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako naman ay pumaroon at sumamba sa kanya. Pagkarinig nila sa hari ay nagsiyaon sila. Kapag daka ang talang nakita nila sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa huminto sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Nang makita ang tala ay nagalak sila ng labis.
Pagkapasok sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama si Maria na kanyang ina at nagpatripa sila upang sambahin siya. Binuksan ang kanilang mga kayamanan at hinandugan siya ng ginto, pamanyang at mira. Pagkatapos, sinabihan sila sa panaginip na huwag bumalik kay Herodes. Kaya sa pag-uwi sa kanilang lupain ay nag-iba sila ng daan. Ang magandang balita ng Panginoon. Salamat. Salamat sa Diyos. Ang tumatak po sa akin sa Ebanghelyo ngayon, sister, ay yung part na sinasabing nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't kami naparito upang siya'y sambahin. Napatanong po talaga ako sa aking sarili, talaga nga po kayang lahat ng tao sa mundo ay may kanya-kanyang bituin. Tapos naalala ko po yung sinabi ni Yahweh kay Abraham sa Lumang Tipan na sinasabi niya doon na magiging sindami ng anak niya ang hindi mabilang na bituin sa langit. Nung minsan po, dinalaw namin yung mga kamag-anak namin sa Bicol, isang gabi, hindi sinasadya, napatingala ako sa langit nung pauwi kami ng mga pinsan ko galing sa sayawan. Tapos, ang daan pauwi, madilim at tahimik. Tapos namangha ako sa nakita ko, ang daming bituin sa langit, ang liliit, tapos hindi talaga sila mabilang sa dami. Sabi ko, hindi naman ganito yung gabi sa Parañaque kapag tumitingala ako sa gabi. So dahil po doon, tumatak sa puso ko yung itsura ng langit paggabi sa Bicol o sa probinsya. So, dahil po dyan, naisulat ko po dun sa libro kong Journey to Healing, How Christ Healed My Cancer, sa pahay na 50. It is only in the darkest and quietest moment in the night when we can see and appreciate the countless stars in the sky. Dahil po sa Ebanghelyo ngayon at naranasan ko sa probinsya, masasabi ko ang mga bituin ay nagsisimbolo ng mga biyaya ng Diyos sa atin. Ito yung mga biyayang hindi natin mabilang sa dami. At para sa akin, yung mga biyayang to may kanya-kanyang anyo. Sa buhay ko po, yung pinaka-makinang na bituin na binigay ng Diyos sa akin ay nung nagkaroon po ako ng cancer. Nagkaroon po ako ng cancer noong 2011. Tapos dahil po sa yung cancer na yan, ang naggabay sa akin pabalik sa Panginoon. Dahil po sa cancer, tinanggap ko yung hamon at ginamit ko po tong oportunidad para magbalik loob sa Panginoon at ipamana sa Kanya yung buo kong tiwala. Kaya naman po, dahil naniniwala po ako na hindi ako bibigyan ng pagsubok ng Panginoon na hindi ko kakayanin. Kaya po, kinaya ko lahat ng hirap at sakit at inialay po yun sa Panginoon. At dahil po sa cancer, naghilom ang naghihingalo kong kaluluwa dahil sa kasalanan. At dahil po sa cancer, nagawa kong talikuran yung mga hindi magagandang gawain sa buhay ko. Noong 2013, August, sinabi po ng mga doctors na cancer-free na po ako. 10 taon na makalipas, 2023, sa tulong po ng Paulines Publishing House na ilimbag yung libro kong Journey to Healing, How Christ Healed My Cancer. Dahil po sa cancer, mas lalong lumalim yung relasyon ko sa Diyos. Tapos talikuran ko yung masasamang gawain sa buhay ko. Araw-araw kong pinipiling sundin ang kaloob niya at higit sa lahat, naging bukas yung puso ko sa lahat ng bituin na ibinibigay sa akin ng Panginoon. Ako po ay naging instrumento ako po ay nakaranas ng gabay ng Panginoon at kagalingan ng Panginoon. Sa tingin ko, nais din po niya akong maging gabay at instrumento sa kagalingan na gusto niyang ibigay sa aking kapwa. Kaya maraming salamat sa Diyos. Salamat, LJ. Napakaganda ng iyong binahagi tungkol dito sa Ebanghelyo. Habang nag-share ka, sumagi din sa isipan ko yung main points, mga punto na gusto ko ding i-share, kasi more or less pareho kasi ang Ebanghelyo kasi ay nagsasabi sa atin ang tungkol sa mga tala, bituin, na nagsilbing gabay sa mga haring mago. Na isa yun sa dalawang punto kasi ang i-share ko. Ang isang punto ay ito nga, tungkol sa tala at mga bituin na nagabay sa mga haring mago. Kasi nakikita ko sa aking buhay na kailangan ko din ang bituin at tala na gagabay. Kasi we are like the three kings, katulad ng mga haring mago. Tayong lahat ay naglalakbay patungo sa isang lugar na dapat natin paroonan. At ano yung lugar na iyon? Ang lugar na iyon ay nagtuturo sa atin patungo sa Panginoong Diyos.
Kasi we are all in a journey towards God, di ba? Kasi nilikha tayo ng Panginoon para makasama niya. Yun kasi ang ultimate goal na pupuntahan natin. No? So sa ating paglalakbay kasi, meron tayong goal na dapat marating at ang ultimate goal natin sa mundong ibabaw ay makapiling ng Diyos. Amen. That's our ultimate goal, no? Ang marating natin siya at makapiling natin siya magpasawalang hanggan. So, yun ang unang-unang punto na katulad ng Haring Mago, tayong lahat ay naglalakbay patungo sa Diyos. At ano yung tala na gumagabay sa atin, na nagbibigay ng liwanag sa ating paglalakbay? Yun yung mga bagay-bagay na tumutulong sa atin para maging maayos ang ating paglalakbay patungo sa Diyos. Katulad ng mga virtues, mga sakramento, itong mga virtues sa sakramento ito ay sila yung mga biyaya na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon sa araw-araw ating pamumuhay para maging maayos ang ating paglalakbay patungo sa Kanya. Sila ang nagsisilbing tala at mga bituin sa ating daan. No? So, yun ang unang punto. Ang pangalawang punto na gusto kong i-share, no, at naka-struck sa akin, ay yung readiness, ang pagiging handa ng mga Haring Mago na tumugon sa mensahe ng Panginoon. Ano yung mensahe? No? Ang mensahe ng Panginoon ay yung pagtawag sa kanila sa pamagitan ng mga tala, di ba? Kasi mga astronomers sila. So, alam nila na there is something important, no? Kung bakit lumabas yung tala na yon, no? Siguro, alam nila yung nabasa nila or pinag-aaralan nila, no? Kasi nasa history naman yan ng Jewish people na ang pagdating ng Mesiyas ay ipapaalam sa lahat sa pamagitan ng isang tala. So, kaya lumabas yung tala na yun, alam nila na something great is happening. So, ready ka agad sila na tumugon, no? Kasi parang nakikita ng isang paanyaya, isang mensahe mula sa kataas-taasan, no? Para sa kanila. At they were so ready, ever ready to respond to that invitation, to that message. So, para sa akin ay yun din ang ipinahahatid, no? Ang isa sa mga naka-struck sa akin, ipinahahatid. Ang Panginoon, meron siyang mga mensahe na pinapahatid sa akin, sa ating lahat, no? Sa ating pang-araw-araw na buhay. Ipinapahatid niya yun minsan sa mga karaniwang bagay, minsan sa mga napaka-importanting bagay, sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ang question is, do I have the same readiness? No? Katulad ng mga Haring Mago, meron ba ako? Handa ba ako na tumugon right away sa mga, sa paanyaya ng Panginoon, sa mensahe ng Panginoon, na may mga kaakibat ng mga challenges, of course, no? Kasi mga pagsubok na darating, no? Sa aking pagtugon sa paanyayang iyon. Kasi hindi naman madali ang pagtugon sa mga challenges, sa mga paanyaya, no? Merong mga kaakibat yan ng mga pagsubok, kung ano-ano pa, no? Pero, ang mga bagay na yun ay hindi dapat magsilbing balakid. Sa halip, dapat yun na maging silbing magpursige, no? Para magpursige na na tumugon sa pansahe, tumugon sa mga challenges na dumarating. So, yun dalawang punto na yun ang naka-struck sa akin dito, no? To follow the star along the journey towards God, and then to respond readily despite the challenges that comes my way, that comes our way, no? Because we journey together actually. We don't journey alone. Yes. Di ba? When God calls us, He calls us together. Yes, of course. Di ba? And then He gives the same the same star to guide us. Yes. But the challenge, the difficulties may be different to
To some, it might be greater. To some, it might be less. But nonetheless, the graces are all the same to Yes, accompany amen. us and to strengthen us along our journey. Correct po. Diba? Yes po, nag-agree po ako dyan. We journey, maganda po yung sinabi niya, we journey together. God will bring us people. Magpapadala siya ng mga tao na to guide us din sa journey. And then yung mga tao niya, may kita natin yung mukha ni Jesus sa kanila. Exactly. So, it could be our own family, Yes. our friends, and then yung mga tao na nakakatulong sa atin, mga pari, mga madre, mga ganyan. Opo, diba? mga prayer warriors, yes. Ang simbahan natin. Yeah po. Diba? Kaya, nakakatuwa. Diba, no? So, salamatan natin ang ating Panginoon Diyos sa mga biyaya na patuloy niyang ibibigay at pinagkakaloob sa atin, no? Para magabayan tayo at paglakbay tayo ng tuloy-tuloy patungo sa Kanya. Amen. Panginoon, Tulungan mo na muna kami ang iyong salita ang maging taglaw sa aking landas. Nawa ang kapangyarihan nito ang magbigay lakas sa akin upang mamuhay ako bilang iyong anak at tunay na saksi na iyong pag-ibig. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat ng marami, LJ. Napakaganda ng iyong Salamat po, isinir at sister. binahagi. Yes po. Natouch din po ako dun sa sinabi nyo na titiri-eyed ako. Naluluha ako kasi di ba, gusto ko talaga yan yung we journey together. Okay. Na-struck din ako sa iyong sharing eh. Napakaganda din, oo. Kasi personal experience mo. Opo. Salamat po. Maraming salamat sa inyo, Sister Pinky at LG, sa inyong inspiring sharing sa Ebanghelyo. Nawa ang salita ng Diyos ang patuloy na maging ilaw at magsilbing gabay upang matugunan natin si Jesus at kasama niya, maialay natin ang ating buhay sa Diyos at sa ating kapwa. By the way, in case you want to have a copy of my Journey to Healing, it is available at all Pauline's Media Centers nationwide. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat na nakasama na yun ngayon at patuloy na sumusubaybay dito sa ating Lectio Divina. Alaala namin kayong lahat sa aming panalangin. At muli, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-like, follow at share sa aming Facebook pages. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa aming misyon sa Bible Ministry. Pagpalawin nawa kayo ng ating Panginoon. At sa mga nais pang tumulong, maaari po kayo mag-deposit sa mga sumusunod na bank account. Bilang pagtatapos, magpasalamat tayo sa paggabay ng ating Panginoon. Alalahanin natin ang mga nagdurusa, ang mga biktima ng kalamidad at digmaan, ang mga may sakit, ang mga gumagawa ng kabutihan, ang mga tagapagtanggol ng hustisya at kapayapaan, ang mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa iyong paggabay sa amin nitong nakaraang taong 2023 at sa mga biyayang itinatalaga mo sa amin ngayong taong 2024. Maging bukas nawa kami sa pagtanggap ng anumang biyayang inilalaan mo sa amin sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Maging matatag nawa kami sa aming pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok at sa pagsasakatuparan ng misyon na iniaatas mo sa amin nang ayon sa iyong kalooban. Itinaubayan namin sa iyo ang aming mga kapatid na nagdurusa at higit na nangangailangan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, muli, salamat po. Lagi nating alalahanin, mahal tayo ni Lord. Purihin siya ngayon at magpakailanman.
See you next first Wednesday of February at 6 p.m. Here in this FB page and YouTube channel.